Ang pelikula ay nagsisimula noong 1999, kung saan nakatanggap si Miran ng tawag sa telepono na nagsasabing hindi siya natanggap sa trabahong ina-applyan niya sa isang kumpanya. Hindi nagtagal, nag-agahan si Miran kasama ang kanyang ama, ina, at ang kanyang nakakabatang kapatid na si Namtai, na may kapansanan sa pag-iisip. Upang makatulong sa pangangailangan ng kanilang pamilya, sumali si Miran sa isang eksperimento sa variety show na isinagawa ng isang direktor ng programa na si Ma Dong-chan. Dahil sa iba't ibang kakaibang eksperimento sa kanyang mga variety shows, palaging mataas ang ratings ng kanyang mga programa, kaya't nakatanggap siya ng parangal bilang pinakamahusay na direktor ng programa. May nobya si Dong-chan na si Hayang, na nagtatrabaho bilang isang news announcer. Isang araw, nagplano si Dong-chan na gumawa ng isang 24-hour Frozen Human Project Experiment program at hinikayat si Hayang na payagan siyang maging isa sa mga kalahok ng eksperimento. Kailangan ni Dong-chan ng babaeng kalahok, kaya't nilapitan niya si Miran upang sumali sa eksperimento. Nang makita ang panganib ng eksperimento, tinanggihan ni Miran ang alok. Gayunpaman, inalok siya ni Dong-chan ng malaking bayad, kaya't naguluhan siya. Pagkatapos nito, pumunta si Miran sa isang manghuhula na si Yuja kasama ang dalawa niyang matalik na kaibigan na sina Kyungja at Yongsu upang humingi ng tulong sa pagdedesisyon. Sinabi ni Yuja na makikilala ni Miran ang kanyang tunay na pag-ibig pagkalipas ng 20 taon. Pagkatapos bisitahin ng manghuhula, nag-date si Miran kasama ang kanyang nobyo na si Byung-sim. Sa harap ng kanilang bahay, sinubukan ni Byung-sim na halikan siya bago sila maghiwalay. Bigla na lang lumabas si Namtai sa pintuan ng bahay, na ikinagulat ni Byung-sim, kaya't dali-daling pumasok si Miran sa loob ng bahay. Kinabukasan, sa wakas pumayag si Hayang na maging isa sa mga kalahok si Dong-chan sa eksperimento. Pananggakwan siya ni Dong-chan na ligtas siyang babalik at pakakasalan siya pagkatapos. Bukod sa pagkuha ng pahintulot mula kay Hayang, nakita ring pinipilit ni Dong-chan ang kanyang boss na si Hong-suk na aprubahan ang proyekto. Sa una, tumanggi si Hong-suk dahil sa panganib ng eksperimento. Ngunit pumayag din siya kalaunan matapos tiyakin ni Dong-chan na magiging sikat siya kapag naging matagumpay ang programa. Matapos mapapayag si Hong-suk, dumating si Hyun-ki upang ipaalam na tinanggihan ni Miran ang kanilang alok. Samantala, si Miran ay namamasyal kasama ang kanyang dalawang matalik na kaibigan sa isang lawa. Habang kumukuha ng litrato ng kagandahan ng lawa, aksidenteng nakita ni Miran sa kanyang camera si Byung-sim, ang kanyang nobyo, na may kasamang ibang babae at nagde-date habang nakasakay sa waterbike. Nang makita niyang niloloko siya ng kanyang nobyo, galit na galit si Miran at agad na pumunta sa gitna ng lawa upang komprontahin at bugbugin ito. Mula sa kabilang panig ng lawa, nagulat sina Dong-chan at Hyun-ki nang makita si Miran na binubugbog ang isang lalaki. Dahil sa kaguluhan sa pampublikong lugar, sina Miran, Byung-sim, at ang kalaguyo nito ay dinala sa istasyon ng pulis para sa investigasyon. Sa labas ng interogasyon, naghihintay sina Dong-chan at Hyun-ki hanggang matapos ang problema ni Miran. Pagkatapos ng interogasyon, muling kinausap ni Dong-chan si Miran at hinikayat siyang sumali sa eksperimento ng kanyang programa. Sa wakas, pumayag si Miran matapos sabihin ni Dong-chan na kapag naging matagumpay ang eksperimento, magkakaroon ng mas malaking tsansa ang kanyang nakakabatang kapatid na si Namtai na gumaling. Sinabi ni Miran na nais niyang mabuhay ng normal si Namtai dahil palagi itong binubuli ng kanyang mga kaibigan. Ilang araw ang lumipas, nagsimula na rin ang eksperimento. Pumasok sina Dong-chan at Miran sa experimental capsule upang i-freeze sa loob ng 24 na oras. Samantala, si Hyun-ki ang naatasang mag-record ng proseso ng eksperimento. Sa laboratorio, nanunood din ng eksperimento ang isang mananaliksik na si Profesor Huang. Nang malapit nang matapos ang eksperimento sa loob ng 2 oras, biglang inutusan ni Profesor Huang si Hyun-ki na itigil ang pag-record dahil sa isang di inaasahang sitwasyon. Hindi nagtagal matapos maibalik ang kontrol, umalis si Profesor Huang sa laboratorio. Habang nagmamaneho si Profesor Huang, makikita siyang takot na takot dahil hinahabol siya ng isang sasakyan. Biglang sumabog ang kanyang kotse at nagliyab. Sa laboratorio naman, natataranta si Gui Boom, ang assistant ni Profesor Huang, dahil nagkaproblema sa eksperimento eksaktong sa ika-24 na oras ng pag-freeze. Upang maiwasang sumabog ang laboratorio, napagpasyahan niyang patayin ang kuryente. Matapos ang kabiguan ng 24-hour Frozen Human Project Experiment, biglang nawala sina Dong-chan at Miran. Sinubukan silang hanapin ng pulisya matapos makatanggap ng ulat, ngunit hindi sila natagpuan. Sa kabilang banda, si Hong-suk, na ayaw madamay sa pagkawala ni Dong-chan at Miran, sinubukang patahimikin sina Hyun-ki at Hayang, na may alam tungkol sa eksperimento. Sa una, tumanggi si Hayang sa kahilingan ni Hong-suk, ngunit kalaunan ay pumayag matapos siyang ma-promote bilang pangunahing news anchor sa TBO TV station. Pagkatapos ma-promote, si Hayang mismo ang nagbalita tungkol sa misteryosong pagkawala ni Dong-chan. Samantala, ang pamilya ni Miran, na nanunood ng balita sa telebisyon, ay labis na nalungkot, lalo na si Namtai, na mahal ang kanyang ate. Hindi rin maitago ni Hayang ang kanyang lungkot. Bukod dito, kailangan niyang itago ang katotohanan na alam niya tungkol sa pagkawala ni Dong-chan. Naaalala niya ang unang beses na nagkita sila. Samantala, ang laboratorio na ginamit para sa eksperimento ay iniwan na at lahat ng experimental objects ay inilipat sa isang lihim na silid. Doon, si Profesor Huang ay sumasailalim sa gamutan matapos ang aksidente sa kotse. Ang pamilya ni Dong-chan, na nalaman ang kanyang pagkawala, ay labis na nasaktan.
Siya ang panganay na anak ng isang kilalang pamilya na may masayang ugnayan sa kanyang dalawang nakakabatang kapatid, sina Dongju at Dongshik. Ang pagkawala niya ay nagpabagsak sa kanilang kasiyahan. Ang pagkawala ni Miran ay nagdulot din ng matinding lungkot sa kanyang mga kaibigan at kay Byung-sim. Sa katunayan, inisip ni Byung-sim na may relasyon sina Miran at Dongchan at nabuntis pa siya, kaya't nagpa siya siyang tumakas papuntang ibang bansa. Araw-araw, naghahanap ang pamilya ni Dongchan sa kanya sa pamamagitan ng pamimigay ng mga flyers ng missing person sa bawat motorista. Pati ang pamilya ni Dongchan ay handang gumastos upang hanapin siya, dahilan upang bumagsak ang ilang negosyo nila. Samantala, lumipat na ng bahay ang pamilya ni Miran. Ang insidente ng pagkawala ni Dongchan at Miran ay unti-unting nakalimutan. 20 taon ang lumipas, naging CEO na ng TBO TV station si Hong Suk, habang si Hyun Ki ay na-promote bilang head ng Variety Entertainment Department. Si Hayang naman ay hinirang na pinuno ng News Bureau sa parehong istasyon. Sa parehong panahon, biglang nakatanggap si Guebom ng emergency notification kaugnay ng progreso ng Frozen Human Project Experiment. Sa laboratorio, si Professor Huang, nakagagaling lamang sa coma, ay muling tinangka na tapusin ang eksperimento na sinimulan niya 20 taon na ang nakalipas. Matapos buksan ang capsule, in-inject ni Professor Huang ang isang gamot na nagbigay buhay muli sa mga organs ni Dongchan at Miran. Ngunit matapos ang proseso, nawalan siya ng malay. Nagising si Miran at sa kabila ng kanyang panghihina, sinubukan niyang makalabas sa laboratorio. Sa kabilang banda, si Dongchan, na nagising na rin, ay lumabas ng laboratorio at nagtungo sa TBO TV station. Sa gitna ng mainit na paglalakbay, hindi kinaya ng kanyang katawan na mag-adjust sa kapaligiran, kaya't nawalan siya ng malay. Agad siyang isinugod sa ospital, kung saan nagulat ang mga doktor dahil mas malamig ang kanyang temperatura kumpara sa normal na tao. Nang magising si Dongchan, agad niyang hiniling sa doktor na tawagan ang TBO TV station. Gamit ang telepono ng doktor, tinawagan niya si Hyun Ki. Nang malaman ni Hyun Ki na si Dongchan, na nawala 20 taon na ang nakalipas, ay muling nagpakita, nagulat siya. Kumalat ang balita ng pagbabalik ni Dongchan, kaya't ang kanyang pamilya ay agad na bumisita sa ospital. Samantala, mabilis ding ipinaalam ni Hyun Ki ang balita kay Hong Suk, kaya't nagtungo sila sa ospital upang makita siya. Si Miran naman, na nakalabas na sa laboratorio, ay bumalik sa kanilang bahay. Ngunit laking gulat niya nang madatnang wala nang nakatira roon. Pumunta siya sa istasyon ng pulisya upang alamin kung nasaan ang kanyang pamilya. Nang tanungin siya ng pulis, sinabi niyang kahapon lamang niya nakita ang kanyang pamilya. Ibinunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan, na ikinagulat ng mga pulis dahil siya ay 42 years old na ngunit ang itsura niya ay parang bata pa. Dahil hindi mahanap ng pulisya ang pamilya ni Miran, humiram siya ng telepono sa istasyon ng pulisya at nagpadala ng voice message sa kanyang ina. Nang marinig ng ina ni Miran ang mensahe, tuwang-tuwa siyang bumalik na si Miran kaya agad niyang sinabi ito sa kanyang asawa at kay Namtae. Hindi nagtagal, nagpunta agad ang pamilya niya upang makita siya. Samantala, sa ospital, nagulat si Dongchan nang makita ang kanyang pamilya na tumanda na. Tumakbo siya palabas ng silid at doon niya napagtanto na nagising na siya sa taong 2019. Si Miran naman, na nasa campus, ay napagtanto ring nasa 2019 na siya nang makita ang jacket na suot ng isang estudyante. Sa kabilang banda, hinanap siya ng kanyang mga magulang at kapatid sa campus hanggang sa magkita silang lahat. Inimbitahan si Miran ng kanyang pamilya sa kanilang bagong bahay. Doon, sinabi ng kanyang ina na nagsimula siya ng negosyo gamit ang ipon na iniwan ni Miran bago siya sumailalim sa eksperimento. Dahil sa negosyong yon, mas maginhawa na ang kanilang buhay. Kahit matagal nang nawala si Miran, sinadya ng kanyang pamilya na maghanda ng kwarto para sa kanya. Sa kabilang dako, umuwi rin si Dongchan sa kanyang pamilya. Ngayon, simple na lamang ang pamumuhay nila at nagmamay-ari ng maliit na carinderia. Doon, nalaman ni Dongchan na ang kanyang nakababatang kapatid ay ikinasal na at may anak na babae na ang pangalan ay Soyeon. Bukod pa rito, napagtanto niyang pumanaw na rin ang kanyang ama. Samantala, nag-aalala sina Hyun Ki at Hong Suk na masira ang kanilang mga karera dahil sa pagbabalik ni Dongchan, na maaaring magbunyag ng mga bagay na matagal na nilang itinago. Sa bahay naman, pinag-uusapan ng pamilya ni Dongchan ang sitwasyon niya, na parang walang nagbago mula noong nawala siya. Kinabukasan, pumunta si Dongchan sa laboratorio upang alamin ang mga nangyari sa kanya. Matapos makipagkita sa mga mananaliksik, nalaman niyang may nagtangkang patayin si Professor Huang 20 taon na ang nakalilipas. Upang maprotektahan siya, iniulat ng mga mananaliksik na patay na siya. Sa kasalukuyan, bumalik sa intensive care si Professor Huang matapos mawalan ng malay habang inaalis sina Dongchan at Miran mula sa kanilang frozen state. Nang marinig ito ni Dongchan, naniwala siyang ang grupo na nagta-target kay Professor Huang ay may kaugnayan sa cryonics experiment. Nang tanghali, inimbitahan ni Dongchan si Hayang upang mag-usap. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya natupad ang pangako niya 20 taon na ang nakakaraan. Sinabi naman ni Hayang na masaya siyang ligtas na nakabalik si Dongchan. Sa laboratorio naman, ibinunyag ni Guebom na nasa panganib sina Dongchan at Miran dahil maaari silang magkaroon ng hypothermia anumang oras bilang side effect ng cryonics experiment. Samantala, ang tanging tao na makakagamot sa side effects ng eksperimento ay si Professor Huang, na kasalukuyang walang malay. Sa kabilang banda, galit na hinarap ni Miran si Dongchan at sinisi ito sa pagkawala ng 20 taon ng kanyang buhay. Ipinaliwanag naman ni Dongchan na isa rin siyang biktima ng eksperimento kaya wala siyang magawa tungkol dito.
Sinabi ni Miran na nais niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, kaya't nag-enroll siyang muli sa kolehiyo. Sa pagkakataong yun, nagulat si Byung-sim, na isa ng lecturer sa universidad, nang makita si Miran, kaya sinubukan niyang sundan ito. Samantala, sinabi rin ni Dong-chan na nais niyang bumalik bilang program director. Sina Hang-suk at Yoon-ki, na nakarinig tungkol dito, ay agad siyang pinigilan dahil sa takot na baka mabunyag ang mga lihim na kanilang tinatago. Sa laboratorio naman, unti-unting nagising si Profesor Huang mula sa kanyang coma. Habang kumakain si Dong-chan sa bahay kasama ang kanyang pamilya, tinanong siya ni So-yeon kung saan siya nagpunta ng matagal. Sinabi pa nito na dapat siyang magbukas ng YouTube channel dahil sa kanyang kakaibang kwento. Ngumiti lamang si Dong-chan sa sinabi ng kanyang pamangkin. Makaraan ng ilang araw, bumalik si Dong-chan bilang program director. Sa trabaho, biglang dumating si Hayang at inimbitahan siyang lumabas para mag-date sa darating na weekend. Samantala, sa campus, patuloy pa ring sinusundan ni Byung-sim si Miran. Si Miran, na hindi na siya nakikilala, ay nagtataka kung bakit laging sinusundan ng isang lecturer. Isang gabi, natuklasan ni Miran ang lumang email mula kina Kyungja at Yang-soo noong 20 taon na ang nakalilipas. Dahil dito, na-miss niya ang kanyang mga matatalik na kaibigan, kaya sumulat siya ng sagot. Kinabukasan, habang nasa lecture si Miran, nagulat siya nang makita si Byung-sim, na nagbago na ng pangalan bilang Dong-hyuk, na siyang nagtuturo sa klase. Natarante si Dong-hyuk nang makita si Miran at labis na nahiya. Samantala, si Dong-chan, na itinuturing na bagong empleyado, ay nakakaranas ng masamang pagtrato mula sa kanyang mga katrabaho. Nang makita ito ni Hyun-ki, agad niyang sinermonan ang kanyang mga tauhan. Nagalit naman si Dong-chan kay Hyun-ki dahil sa kakulangan nito sa pagdidisiplina sa mga empleyado. Hindi nagtagal, nagsimula ang meeting at ipinakita ni Dong-chan ang kanyang mga ideya para sa bagong TV program. Ngunit hindi ito nagustuhan ng iba dahil hindi ito akma sa kasalukuyang mga uso. Sa kabilang dako, masaya si Guebom dahil nagising na si Profesor Huang. Sa kasamaang palad, nawalan ito ng alaala, kaya't sinubukan ni Guebom na ibalik ang kanyang memorya. Ilang araw ang lumipas, nagpunta si Miran sa TV network na nagpasali sa kanya sa eksperimento. Humingi siya ng malaking kompensasyon sa mga nagdulot ng pagkawala ng kanyang mga taon. Naguluhan sina Hong-suk at Hyun-ki sa kanyang kahilingan. Samantala, nabasa na ni Kyungja ang sagot ni Miran sa kanyang email, kaya't agad niya itong ibinalita kay Yang-soo. Sa wakas, muling nagkita-kita sina Miran at ang kanyang dalawang matalik na kaibigan, na humanga sa kanyang mukhang hindi nagbago. Gayunpaman, hindi niya maibunyag ang tungkol sa eksperimento, kaya sinabi na lamang niyang pumunta siya sa Amerika, alinsunod sa kwento ng kanyang ina noon. Samantala, habang naglalunch sina Dong-chan at Hayang, kapansin-pansin ang pagiging awkward ng kanilang pag-uusap dahil matagal na silang hindi nagkita. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagbabalik ni Dong-chan, maraming spekulasyon ang lumabas online ukol sa kanyang pagkawala. Sa laboratorio, muling nagkita sina Dong-chan at Gi-bom. Ipinaliwanag ni Gi-bom na ang normal na temperatura ng katawan ni Dong-chan ay 31 degrees Celsius, at ang critical point nito ay 33 degrees Celsius. Bukod dito, natuklasan din ni Dong-chan ang tungkol sa tangkang pagpatay kay Profesor Huang. Posibleng may nalalaman ito tungkol sa sinubukang pagpatay sa kanya. Sa parehong oras, nabalitaan ni Lee Suk-do, CEO ng Unsung Group, ang pagbabalik ni Dong-chan. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na imbestigahan ito at alisin si Profesor Huang kung siya'y buhay pa. Samantala, ipinakita sa laboratorio ang isang eksperimento kung saan may nakapaloob na tao sa kapsula na may parehong mukha kay Suk-do. Upang matulungan siyang alamin ang punot dulo ng kaso, humingi si Dong-chan ng tulong kay Detective Yang, na ex-husband ni Dong-ju. Kasama dito ang paghanap sa utak ng tangkang pagpatay kay Profesor Huang. Pinayuhan din ni Dong-chan si Miran na panatilihin ang malamig na kondisyon ng kanilang katawan upang hindi malagay sa panganib ang kanilang buhay. Sa kabilang dako, sinubukan ni Miran na maghanap ng trabaho, ngunit maraming kumpanya ang tumanggi sa kanya dahil sa kanyang edad. Samantala, galit na galit si Dong-chan nang malaman niyang sinusubukan ni Hyun-ki na pagtakpan ang kanyang pagkawala. Hindi nagtagal, pumunta si Miran sa TBO TV station at humiling kay Dong-chan na tulungan siyang makahanap ng trabaho. Pumayag naman si Dong-chan, ngunit bago ito, nakipagkita siya kay Hayang upang pag-usapan ang kanyang pananahimik tungkol sa kanyang pagkawala. Ipinaliwanag ni Hayang na ginawa niya ito dahil wala siyang ibang pagpipilian, ngunit labis na nadismaya si Dong-chan. Umalis siya upang magpalamig ng ulo sa rooftop ng gusali. Kinabukasan, sinabi ni Dong-chan kay Miran na maaari siyang mag-intern bilang assistant program director para sa isang variety show sa TV station. Lubos itong ikinatuwa ni Miran dahil sa wakas ay nakahanap na siya ng trabaho. Gayunpaman, lalong nabahala sina Hong-suk at Hyun-ki sa pagpasok ni Miran sa TV station. Ayon kay Hyun-ki, ito na raw ang karma sa lahat ng kasalanan nila sa pagtatago ng katotohanan tungkol sa pagkawala ni Dong-chan noon. Samantala, napansin ng pamilya ni Miran ang kakaibang kondisyon ng kanyang katawan na palaging sobrang lamig mula nang bumalik siya mula sa eksperimento. Palagi siyang gumagamit ng electric fan at air conditioner kapag natutulog, kaya't nagpa siya ang kanyang ina na makipagkita sa pamilya ni Dong-chan upang pag-usapan ito. Kinabukasan, habang papunta sa trabaho si Dong-chan, napansin niyang may sasakyan na sumusunod sa kanya. Sinubukan niyang harangin ito at makipag-usap sa driver. Matapos ang mainit na debate at ipinakita ni Dong-chan ang kanyang pagkakakilanlan, tahimik na umalis ang driver. Ngunit habang papalayo ang sasakyan ni Dong-chan, tumawag ang driver kay Suk-do upang iulat ang impormasyon na nakuha niya.
Isang araw, nagkita na rin sa wakas ang mga magulang ni Miran at pamilya ni Dongchan sa kanilang restaurant upang talakayin ang mga kakaibang nangyari kay Miran. Dito nila isinalaysay ang tungkol sa eksperimento na kanilang pinagdaanan. Labis na nagulat ang pamilya ni Dongchan sa balitang ito. Sa parehong pagkakataon, dumating si Dongchan kasama si Propesor Huang. Napagdesisyonan niyang dalhin si Propesor Huang sa isang mas ligtas na lugar upang masiguro ang kaligtasan nito. Ipinaliwanag ni Dongchan ang lahat sa harap ng kanyang pamilya at mga magulang ni Miran. Matapos ang talakayan, napagkasunduan nilang lahat na aalagaan nila si Propesor Huang hanggang sa tuluyan nitong maibalik ang kanyang alaala. Samantala, sa campus, inutusan ni Byung-sim ang isa sa mga estudyante na alamin ang pagkakakilanlan ni Miran. Nang matuklasan niyang ito nga si Miran na nawala 20 taon na ang nakararaan, naniwala siya na nagkatawang tao ito muli o reincarnated. Lubos siyang naguguluhan at tila mas lalo niyang pinupursige na sundan si Miran. Sa opisina naman, muling sinubukang kumbinsihin ni Hong Suk si Dongchan na magsagawa ng broadcast upang pagtakpan ang mga detalye tungkol sa eksperimento. Pinilit niyang protektahan ang mga matataas na opisyal ng TVO TV station na sangkot dito. Sa kanyang desperasyon, sinubukan ni Hong Suk suhulan si Dongchan sa pamamagitan ng pagbibigay ng bagong kotse at pera. Gayunpaman, hindi malinaw kung paano tatanggapin ni Dongchan ang sitwasyong ito, habang ang kanyang moralidad ay patuloy na sinusubok. Si Miran ay kasalukuyang nag-e-enjoy sa pagkain kasama ang kanyang mga bagong kaibigan na sina Ji-hoon at Yang Jun. Hindi nagtagal, dumating si Dongchan upang ibigay sa kanya ang isang cellphone. Sa pagkakataong yon, ipinakilala ni Miran ang kanyang dalawang kaibigan kay Dongchan. Matapos ibigay ni Dongchan ang cellphone, sinabi niya kay Miran na kailangan na nitong umalis dahil opisyal na siyang natanggap sa trabaho sa TV station. Habang nasa parking lot sila, dumating ang mga tauhan ni Sukdo at tinakat sila, kaya napilitan silang sumunod sa utos na pumasok sa cooler. Pagkatapos ilagay ni Sukdo ang dalawa sa loob ng cooler, nagulat sila nang makita na maayos pa rin sina Dongchan at Miran kahit matagal na silang nasa loob. Sa kabutihang palad, nagawang talunin ni Dongchan at Miran ang mga tauhan ni Sukdo at napilitang tumakas ang mga kidnapper. Dahil walang sasakyan, napagdesisyonan ni Dongchan at Miran na maglakad palayo mula sa lugar na hindi nila kabisado. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, biglang tumaas ang temperatura ng katawan ni Miran sa itaas ng normal na antas, kaya nawalan siya ng malay. Binuhat siya ni Dongchan at sinubukang maghanap ng masasakyan. Pagdating sa ospital, pinakiusapan ni Dongchan ng doktor na huwag nang suriin ang temperatura ni Miran at agad na bigyan ng gamot para mapababa ito. Habang nag-aalala si Dongchan sa kondisyon ni Miran, bigla niyang naalala ang mga bagay na ginawa nila ng magkasama. Ilang araw ang lumipas, sa wakas ay nagkaroon ng broadcast si Dongchan upang linawin ang lahat ng balita tungkol sa kanya na muling lumutang bigla. Sinabi niya na isa siya sa mga nakaligtas sa 24 na hour frozen human project experiment na ginawa niya 20 taon na ang nakaraan ng walang pahintulot mula sa TV station. Dahil sa broadcast na yon, naging usap-usapan siya sa buong mundo. Sa katunayan, maraming political figures ang nagtangkang gamitin ang kanyang kasikatan para sa kanilang sariling interes. Samantala, upang protektahan si Professor Huang, inamin ni Ji-bom sa mga reporter na siya ang mananaliksik na nagtagumpay na ilabas si Dongchan mula sa kapsula. Nang marinig ni Sokju ang balita, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na alisin si Ji-bom upang hindi makatakas ang kanyang kambal mula sa cryonics capsule. Samantala, sa pamilya ni Dongchan, naging matao ang kanilang restaurant matapos ang paglabas ni Dongchan sa telebisyon. Ngunit napansin ni Hayang na patuloy siyang iniiwasan ni Dongchan matapos ang broadcast, kaya sinubukan niyang makipagkita sa kanya upang pag-usapan ito. Gayunpaman, hindi maipaliwanag ni Dongchan ang sitwasyon dahil nais niyang protektahan si Hayang at ayaw niyang madamay ito sa problema ng eksperimento. Sa kabila nito, nanatili si Hayang sa kanyang desisyon na maghintay hanggang bumalik si Dongchan sa dati niyang pagkatao. Kinabukasan, nakatanggap si Miran ng employee name card at nagsimula ng magtrabaho sa TVO TV station. Sa oras ng pahinga, binigyan siya ni Dongchan ng body temperature watch at gamot na pampababa ng temperatura na magagamit niya sa mga emergency. Sinabihan din siya ni Dongchan na laging ipaalam sa kanya kapag hindi maganda ang pakiramdam niya. Matapos ang trabaho sa TV station, bumalik si Miran sa universidad upang mag-aral. Doon, muli niyang nakasalubong si Byung-sim na nagsabi sa kanya na nagpa-plastic surgery na ito at pinalitan ang kanyang pangalan. Inamin ni Byung-sim na handa siyang makipaghiwalay sa kanyang kasalukuyang asawa para pakasalan si Miran. Ngunit dahil wala nang nararamdaman si Miran para kay Byung-sim, nagalit siya at binugbog ito, na nauwi sa pagharap niya sa mga pulis. Nang malaman ni Dongchan ang nangyari, agad siyang pumunta sa police station at pinagalitan si Miran dahil di siya marunong magkontrol ng kanyang emosyon. Ngunit nang sabihin ni Miran na si Byung-sim ang lalaking binugbog niya, nagalit si Dongchan at lumapit kay Byung-sim upang bugbugin din ito. Sa wakas, magkasamang kumain sina Dongchan at Miran bago siya bumalik sa TV station. Sa hapon, binisita ni Miran sina Kyungja at Young-soo upang ikwento ang mga nangyari sa araw na yon, nang hindi niya alam na si Byung-sim ay kasal pala kay Young-soo. Dahil dito, nang umuwi si Byung-sim, galit na galit si Young-soo at pinalayas siya mula sa bahay. Samantala, sa opisina ng TV station, inihayag ni Hyun-ki ang kanyang pagkadismaya kay Dongchan dahil naging tagadala siya ng mga utos nito kahit na mas mataas ang kanyang posisyon sa opisina. Bigla namang ipinalabas sa telebisyon ang balita tungkol kay Dongchan bilang human cryonics. Sa kabila ng kanyang kasikatan ngayon, naging paksa sa isang programa ang pagtalakay sa kanyang edad.
Sa gitna ng debate, isang babaeng tumawag na nagpakilala bilang Maria ang nagsabi na mas mabuti kung tigilan na ang pagdedebate tungkol sa edad ng mga cryonics humans. Sa halip, iminungkahi niya na dapat simulan ng gobyerno ang paggawa ng mga batas para sa kanila upang makapamuhay sila ng normal. Nang marinig ito ni Dong Chan, napagtanto niyang si Miran ang tumawag, kaya agad niya itong kinontak at sinabihang mag-ingat dahil hindi dapat malaman ng ibang tao ang tungkol sa kanyang pagiging cryonics. Samantala, sa bahay ni Hayang, patuloy niyang inaalala ang mga alaala nila ni Dong Chan, kaya nagdesisyon siyang isuot muli ang singsing na ibinigay sa kanya ni Dong Chan 20 taon na ang nakalipas. Kinaumagahan nang magkita sina Hayang at Dong Chan sa opisina nito, napansin ni Dong Chan ang singsing. Sinubukan ni Hayang kumbinsihin siya na simulan muli ang kanilang relasyon. Gayunpaman, sinabi ni Dong Chan na hindi niya kayang tanggapin si Hayang dahil sa mga ginawa nito 20 taon na ang nakalipas. Biglang pumasok si Miran sa silid ngunit agad na umalis nang makita niyang may seryosong pinag-uusapan sina Dong Chan at Hayang. Lumabas na alam na pala ni Miran na may relasyon ng dalawa noong nakaraan. Samantala, sa bahay ni Yang Su, kumakain siyang mag-isa kasama ang kanyang anak na si Ji-hoon, na kaibigan ni Miran sa kolehiyo. Sinabi ni Yang Su kay Ji-hoon na balak niyang makipaghiwalay sa kanyang asawa. Sa kabila nito, nirerespeto ni Ji-hoon ang desisyon ng kanyang ina. Sa ibang lugar, habang paalis na si Gi-boom, bumalik siya mula sa kotse dahil may kailangan ng kasamahan niya ng mga file. Paglabas niya ng sasakyan, biglang sumabog ang kotse, dahilan upang siya'y labis na magulat. Samantala, nakipagkita si Miran kay Yang Su upang humingi ng paumanhin dahil sinaktan niya ang asawa nito. Gayunpaman, sinabi ni Yang Su na ayos lang yun at ipinaliwanag na pinakasalan niya si Byung Sim dahil nabuntis siya matapos silang malasing noong araw ng graduation. Inamin din ni Yang Su na matagal na niyang mahal si Byung Sim kahit noong magkasintahan pa sila ni Miran, ngunit tila isang unrequited love ang nararamdaman niya dahil hanggang ngayon, mahal pa rin ni Byung Sim si Miran. Dahil dito, desidido na siyang makipaghiwalay sa kanya. Nang malaman ni Dong Chan ang tungkol sa pagsabog ng sasakyan ni Gi-boom, naniniwala siyang hindi ito kagagawa ni Nicola, isa sa mga kaalyado ng Russia. Sa bubong ng isang gusali, galit si Suk-do, ang utak sa pagtatangkang pagpatay kay Gi-boom, dahil nabigo ang kanyang mga tauhan. Napag-alaman na manipulasyon niya ang lahat upang palabising si Nicola ang may kagagawan. Sa kabilang banda, si Hong Suk, na may balak magsimula ng karera sa politika, ay nakipagkita sa isa sa mga political figures na dati niyang boss sa TV station. Sinusubukan nilang gamitin ang kasikatan ni Dong Chan para sa kanilang mga layunin sa politika. Dahil dito, pinatawag si Dong Chan sa opisina at pinilit na magpa-picture kasama sila. Kasabay nito, nililitis si Miran ng Campus Disciplinary Committee dahil sa pananakit niya sa isang propesor. Dumating si Byung Sim na labis pa ring mahal si Miran upang ipagtanggol siya. Sinabi ni Byung Sim na si Miran ang una niyang pag-ibig at nagalit lang ito matapos malaman na kasal na siya. Hindi nagtagal, lumabas ng silid si Byung Sim na sinundan ng nalilitong si Miran. Pagkatapos nito, inutusan niya ang kanyang assistant na kunin ang lahat ng kanyang damit sa bahay at itinuring si Yang Su bilang ex-wife kahit hindi pa sila opisyal na hiwalay. Sa studio, humingi na ngayon si Dong Chan ng tulong kay Hayang na ipahayag ang balita tungkol sa tangkang pagpatay kay Gi-boom. Sinabi ni Hayang na handa siyang tumulong at susubukan niyang protektahan siya. Narinig ito ni Dong Chan at ipinaliwanag na dapat tulungan siya ni Hayang para protektahan si Miran. Sa campus, nakita si Miran na kasama si Ji-hoon, na nagpapaliwanag sa kanya ng kahulugan ng salitang flirting na ngayon lang niya narinig. Matapos marinig ang paliwanag ni Ji-hoon, naalala ni Miran ang lahat ng pag-aalaga ni Dong Chan sa kanya. Pagkatapos, namuno si Dong Chan sa isang pulong para talakayin ng retro-themed variety shows. Nagmungkahi si Miran ng pangalan para sa variety show na Go-Go 99. Restaurant ng pamilya ni Dong Chan, nagwala si Dong Ju matapos niyang malaman na naaukusyon ang bahay nila nang walang kabayaran ng lalaking mahal niya. Samantala, si Dong Shik ay nagdarasal sa isang templo at humihiling ng biyaya para sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Samantala, nagdiriwang si Dong Chan ng isang salo-salo kasama ang kanyang team sa isang restaurant. Pagkatapos nilang kumain, nagpatuloy ang party sa karaoke, at isa-isang kumanta ang mga team members. Sa huli, pumunta si Dong Chan sa unahan para kumanta ng isang awitin na nagpapaalala sa kanya kay Hayang. Pag-uwi niya, nakita niya ang dalawa niyang kapatid na may problema, kaya niyakap niya sila. Kinabukasan, nagpunta sina Dong Chan at Miran sa isang lugar sa kagubatan para tingnan ang lokasyon ng shooting, ngunit sila'y naligaw. Habang naghahanap ng daan palabas, kailangan nilang maglakad ng matagal, kaya tumaas ang temperatura ng kanilang katawan at kinailangan ng gamot upang mapababa ito. Dahil sa nakakaalarma na kondisyon ni Miran, nagdesisyon si Dong Chan na siya ang magturok ng gamot kahit wala ito sa kanya. Matapos matagumpay na maibigay ang gamot, tumaas naman ang temperatura ni Dong Chan hanggang mawalan siya ng malay. Ilang sandali pa, nagkamalay si Miran at nakita niyang walang malay si Dong Chan. Nagpanik siya, mabuti na lamang at umulan kaya natulungan niyang mapababa ang temperatura ni Dong Chan. Nang magising si Dong Chan, labis na nagpapasalamat si Miran at hinalikan siya. Hindi nagtagal, natagpuan nila ang daan palabas sa komunidad at nakisakay sila sa isang residente papunta sa lugar kung nasaan ang sasakyan ni Dong Chan. Habang pauwi, ramdam ni na Dong Chan at Miran ang awkwardness at hindi sila nag-usap. Pagdating nila sa harap ng bahay ni Miran, agad siyang bumaba ng sasakyan at tumakbo papasok ng bahay. Makalipas ang ilang sandali,
Tumawag si Miran kay Dongchan at humingi ng paumanhin dahil hinalikan niya ito, sabay pakiusap na kalimutan na lang ang nangyari. Pagkatapos noon, pumunta si Dongchan kay Detective Yang upang alamin ang pinakabagong impormasyon tungkol sa cryonics experiment. Ibinunyag ni Detective Yang na namatay si Nicola noong nakaraang taon, at ang kanyang pagkamatay ay itinago para sa mga kadahilanang politikal. Natuklasan din niyang hindi kailanman naging target ni Nicola si Professor Huang noong siya ay nasa mafia pa. Samantala, may isang lalaking nagtatangkang makinig sa usapan ni Dongchan at Detective Yang. Sa campus naman, si Byung Sim, na pinalaya sa bahay, ay naghahanap ng matutuluyan. Sa wakas, nakita niya ang bahay na dating inuupahan ng mga magulang ni Miran. Sa pagkakaalam niya nito, labis siyang natuwa at naisip niyang itinadhana siya upang makasama si Miran. Kinabukasan, pumunta si Dongchan sa isang restaurant matapos siyang ayain ni Hong Suk na magkasalo ng pagkain. Hindi inaasahan, naipit siya sa sitwasyong makipagkita kay Suk-do, isang miyembro ng politika na gustong gamitin ang kanyang kasikatan para sa sariling interes. Nang makita ni Dongchan ang mukha ni Suk-do, naalala niya ang isang taong may parehong mukha mula sa dating cryonics capsule. Samantala, pumunta si Byung Sim sa ama ni Miran upang magtanong tungkol sa inuupahang kwarto. Sa una, tumanggi ang ama ni Miran dahil ang kwarto ay para sana sa mga estudyante. Ngunit sa huli, pumayag din siya na papahan ito kay Byung Sim dahil isa itong propesor. Kinagabihan, matapos kumain si Dongchan kasama si Hong Suk, umuwi siya at nagpadala ng mensahe kay Miran, ipinapakita ang kanyang pag-aalala para dito. Si Miran, na nakatanggap ng mensahe, ay nagtataka kung gusto nga ba siya ni Dongchan. Lumipas ang ilang panahon, nagpatupad ng bagong alituntunin ang TBO TV station. Ipinahayag ni Hyun Ki na ipinagbabawal ng pamunuan ang pagkakaroon ng romantikong relasyon sa loob ng opisina. Ang sinumang lalabag ay makatatanggap ng warning letter at maaaring makulong dahil sa paglabag sa kontrata ng trabaho. Hindi nagtagal, sinubukan muli ni Miran na humingi ng tawad kay Dongchan sa pamamagitan ng pagbabalik ng pera bilang kabayaran sa nangyari. Naasar si Dongchan dahil pakiramdam niya ay siya'y hinihiya, kaya hinabol niya si Miran na umalis at sinabi na yun ang unang beses na may babaeng humilik sa kanya. Ipinaliwanag ni Miran na yun din ang kanyang unang halik at ginawa lang niya yun dahil kay Dongchan. Kung ibang lalaki yun, hindi niya gagawin ang ganoon. Nang marinig ni Dongchan ang paliwanag, siya'y biglang nakaramdam ng pagkatuwa ngunit pilit itong itinatago. Samantala, nakatanggap ng tawag si Hang mula sa isang tao na nagsasabing alam niya ang may sala sa pambobomba ng sasakyan ni Gibom. Handa raw ibigay ng tumawag ang impormasyon sa istasyon ng TV pagkatapos niyang makipagkita kay Dongchan. Matapos malaman ang balita, agad na pumunta si Hayang kay Dongchan at ibinigay ang ebidensyang video mula sa tumawag. Ngunit humiling si Dongchan ng tulong sa kanya para mahanap ang personal na impormasyon ni Suk-do. Samantala, nagkita si Miran at si Yuja, isang retiradong manghuhula, sa harap ng istasyon ng TV. Nang makita ni Yuja si Dongchan, sinabi niya kay Miran na si Dongchan ang tunay na pag-ibig na matagal na niyang inihula. Matapos marinig ito, nagkaroon si Miran ng kakaibang nararamdaman para kay Dongchan. Sa kabilang banda, nakatira na si Professor Wang sa bahay ni Miran at naging malapit kay Namtai. Dahil dito, umaasa siya na maipagpatuloy ang cryonics test upang magamot ang sakit ni Namtai. Si Dongchan, na nakatanggap ng impormasyon tungkol sa kalusugan mula kay Gibom, ay agad na nakipag-ugnayan kay Miran at pinakiusapan siyang huwag nang uminom ng anumang gamot na nagpapababa ng temperatura. Ipinaliwanag niya na dati na niya itong naibigay sa kanya. Kung hindi na epektibo ang gamot dahil nagiging immune ang katawan rito, maaari silang parehong mamatay dahil sa hindi mapigil ang pagtaas ng temperatura ng kanilang katawan. Sa pagkakataong yun, natuklasan ni Miran na binigay ni Dongchan ang gamot upang iligtas siya ng sila'y naligaw sa gubat. Dahil dito, pareho silang kinabahan at bumilis ang tibok ng kanilang puso. Kinabukasan, inimbitahan si Miran ni Ji-hoon na lumabas. Laking gulat niya nang sinubukan siyang ligawan ni Ji-hoon. Samantala, si Dongchan naman ay abala sa pag-check ng mga lokasyon ng shooting sa labas ng lungsod. Si Hayang, na gustong makita si Dongchan, ay hinanap ang hotel na tinutuluyan nito. Nais niyang mapalapit kay Dongchan at inimbitahan itong pumunta sa kwarto ng hotel niya ng gabing yun. Ngunit pinili ni Dongchan na huwag pumunta, kaya't nalungkot si Hayang. Isang araw, nakatanggap si Miran ng scam message na nagpapanggap na si Kyungja at humihiram ng pera. Dahil naniwala siya, agad niyang inilipat ang pera sa account na nakasaad sa mensahe. Hindi nagtagal, ipinaalam ni Kyungja kay Miran na naloko siya. Kaya't pumunta si Miran sa istasyon ng pulis para i-report ang kaso ng panloloko. Pagkatapos umalis sa istasyon, nalungkot siya at nagdesisyong uminom. Nang malaman ni Dongchan na lasing si Miran, agad niya itong sinundo. Nagalit si Dongchan kay Miran dahil patuloy itong gumagawa ng mga bagay na nagpapakaba sa kanya. Sa huli, inamin niya na maaari siyang ma-in-love kay Miran. Naging awkward ang sitwasyon matapos niyang ipahayag ang nararamdaman niya. Doon tinanong ni Miran si Dongchan tungkol sa relasyon nila ni Hayang. Sinagot ni Dongchan na tapos na ang relasyon nila, kaya't napangiti si Miran. Sa kasamaang palad, dahil sa kasalukuyang kondisyon nila, kailangan nilang magpanatili ng distansya dahil ang pagtaas ng tibok ng kanilang puso ay maaaring mag-trigger ng pagtaas ng temperatura ng kanilang katawan. Samantala, kinausap ni Hong Suk si Hayang sa opisina at sinubukang kumbinsihin itong ipahayag sa publiko na siya ang namamahala sa 24 na hour frozen human project experiment. Ang layunin nito ay mas mapadali ang pagpasok niya sa mundo ng politika.
Bilang kapalit, inalok niya si Hayang na maging CEO ng TBO TV station kung tatanggapin niya ang alok. Makaraan ng ilang sandali, nakita ni Hayang si Miran sa banyo at binalaan siya na mag-ingat upang hindi mabunyag sa publiko ang kanyang identidad bilang human cryonics. Aniya, kung malalaman ito ng publiko, siguradong mapapahamak si Dong Chan. Sa isang meeting sa opisina, inasar si Miran ng isang babaeng scriptwriter dahil sa pagiging bastos umano nito. Pagkatapos ng meeting, sinabi ni Dong Chan kay Miran ang paboritong idol ng scriptwriter para magawan niya ng paraan na maayos ang kanilang relasyon. Sa susunod na meeting, sinubukan ni Miran na imbitahin ang paboritong idol ng scriptwriter ngunit bigla siyang pinigilan ni Dong Chan, na alam na hindi yun ang tamang oras para pag-usapan ang bagay na yun. Hanggang gabi, nanatili si Miran sa meeting room kasama si Dong Chan, habang ang natitirang team ay nakauwi na. Nang makita si Miran na antok na, sinabi ni Dong Chan sa kanya na umuwi na. Samantala, pinaplano ni Gibom na pumunta kina Hayang at Dong Chan ng gabing yun. Sa kabilang banda, nakakuha na rin si Dong Chan ng impormasyon tungkol kay Sukdu. Subalit may napansin siyang kakaiba, si Sukdu ay inatake ng isang grupo noong 1998 at nakoma, ngunit biglang lumabas muli sa publiko matapos ang 50 buwan. Ang petsa ng insidente ay nagpaalala kay Dong Chan ng lalaking nasa capsule noong parehong taon na siya rin ay nasa capsule, kasabay ng pag-atake sa gang ni Sukdu. Samantala, isang babaeng nakasaksi sa pagsabog ng sasakyan ni Gibom ang naglalakbay upang makipagkita kina Dong Chan at Hayang. Bigla siyang hinarang ng mga tauhan ni Sukdu at dinala sa isang lugar, kung saan nakiusap siya na iligtas ang kanyang asawang nasa capsule. Sa kabilang banda, hinihintay pa rin ni Hayang at Dong Chan ang pagdating ng saksi. Habang nasa kotse, sinubukan ni Hayang kumbinsihin si Dong Chan na balikan siya, ngunit matatag na sinabi ni Dong Chan na gusto niya ang ibang babae. Dahil dito, nalungkot si Hayang dahil kailangang kalimutan ang pangarap niyang magkabalikan sila. Sa bahay ni Yang Su, aksidente niyang nakita ang litrato ni Ji-hoon at Miran sa cellphone ng anak, kaya napagtanto niyang gusto ni Ji-hoon si Miran. Kinaumagahan, natanggap ang masayang balita ni Ji-hoon na tinanggap siya bilang intern sa TBO TV station, katulad ni Miran. Paglapit niya sa hapagkainan, nakita niyang umiinom ang kanyang ina. Doon sinabi ni Yang Su na balak na niyang magsampa ng divorce papers laban sa kanyang ama. Sa isang salon, nagpaahit ng buhok si Professor Huang at inayos ang kanyang itsura, kaya't naging mas maayos ang kanyang anyo. Samantala, hinatid ni Dong Chan si Miran pauwi mula sa trabaho. Pagdating nila sa harap ng bahay ni Miran, nakita sila ni Byung Sim, na nakatira sa itaas, at nagalit ito. Gumawa si Byung Sim ng video para kay Dong Chan, kung saan nagbabala siya na layuan ang kanyang nobya. Dahil sa video, nalaman ni Miran na si Byung Sim pala ang umuupa ng kwarto sa itaas ng bahay niya. Sinabi niya ito kay Yang Su, na agad na pumunta sa lugar niya upang sunduin si Byung Sim. Dahil sa viral video ni Byung Sim, maraming empleyado sa opisina ang nag-isip na inagaw ni Dong Chan ang girlfriend ng iba. Dahil dito, kinausap niya si Byung Sim. Sa kanilang pagkikita, inalok ni Dong Chan si Byung Sim na sumali sa isang palabas sa TV na pinamamahalaan niya. Samantala, pakiramdam ni Miran ay siya ang dahilan kung bakit ginawa ni Byung Sim ang video, kaya humingi siya ng paumanhin kay Dong Chan. Habang nag-uusap sila, aksidenteng nakita ni Hayang ang kanilang pagiging malapit. Hindi nagtagal, matapos maging viral ang video ni Byung Sim, lumabas ang isang artikulo na nagsasabing isa si Miran sa mga naging subject ng cryonics experiment 20 taon na ang nakakaraan at ginamit umano niya ang kanyang koneksyon upang makapasok sa TBO TV station. Nang makita ni Dong Chan si Miran na malungkot dahil sa balita, sinubukan niya itong pasayahin at sinabing pananagutan niya ang nangyari. Hinikayat niya si Miran na magpatuloy na mamuhay ng masaya. Inamin naman ni Miran na nasasaktan siya sa artikulo, pero hindi niya kailanman pinagsisihan ang pagiging bahagi ng cryonics experiment noong 20 taon na ang nakakaraan. Sa isang meeting, maraming empleyado ang nagprotesta laban kay Dong Chan dahil pakiramdam nila ay hindi patas na ginawa niyang assistant program director si Miran. Ipinaliwanag ni Dong Chan na pinili niya si Miran dahil matagal na silang magkasama sa paggawa ng iba't ibang variety shows at nakitaan niya ito ng natatanging talento. Hinikayat niya ang kanyang team na magtiwala sa kanyang desisyon. Hindi sinasadyang narinig ni Miran ang usapan sa meeting. Pagkaraan ng ilang oras, natukoy kung saan nanggaling ang artikulo tungkol kay Miran. Nakakapagtaka dahil in-upload ito mula sa computer ng isang estudyante sa high school habang hindi ito ginagamit ng estudyante. Samantala, naglabas ng pahayag si Miran sa kanyang social media. Ipinaliwanag niya na noong nagising siya mula sa cryonics 20 taon na ang nakakaraan, pumayag siyang maging subject ng eksperimento. Matapos siyang bumalik sa normal na buhay, nahirapan siyang maghanap ng trabaho kaya't nakiusap siya na maging intern sa TV station bilang kabayaran sa kanya. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng simpatsya mula sa maraming tao, kabilang na ang kanyang mga katrabaho sa opisina. Sa isang kafe, inimbitahan ni Yang Su si Kyung-ja upang mag-usap matapos maging masalimuot ang relasyon nila dahil sa pagkakaalam na parehong gusto ng asawa at anak ni Kyung-ja si Miran. Nabigla si Kyung-ja nang malaman ito at inakala niyang si Yang Su ang may akda ng artikulo tungkol kay Miran. Samantala, kinausap ni Byung Sim ang mga magulang ni Miran upang hingin ang kanilang basbas. Nangako siyang magpapakasal kay Miran pagkatapos niyang makipag-divorce sa kanyang asawa. Nagalit ang nanay ni Miran at hindi ibinigay ang basbas kay Byung Sim. Sa opisina ng TBO TV station, nakatanggap naman si Hayang ng impormasyon tungkol sa pagkamatay ng asawa ni Sukdo, na tila sinadyang itago. Gayunpaman, si Dong Chan, na naruroon,
ay humiling kay Hayang na ituloy ang pagbabalita ng balita tungkol sa pagkamatay ng asawa ni Sukdu upang mapilitang magsagawa ng investigasyon ang pulisya. Kinabukasan, si Professor Huang ay kinuha ang isa sa kanyang mga imbensyon na itinatago sa isang safe sa laboratorio. Dahil hindi pa tuluyang bumalik ang kanyang memorya, ibinigay niya ang kanyang tuklas kay Gibom. Hindi nagtagal, nakita ni Professor Huang ang doble ni Sukdu sa cryonics capsule, at sa kanya naalala ang mga nangyaring kaganapan sa nakaraan. Samantala, nalaman ni Sukdu ang tungkol kay Miran at sa kinaroroonan ni Professor Huang, na buhay pa at naninirahan sa bahay ni Miran. Makalipas ang ilang panahon, nakita sina Miran at Ji-hoon na nag-uusap, na nakaramdam si Dong-chan ng kaunting selos nang aksidente niyang makita ang dalawa. Naglakad sila at tumigil sa isang kafe upang magpahinga. Ibinunyag ni Ji-hoon na siya pala ay anak ni Yang-soo at Byung-sim, na ikinagulat ni Miran. Gayunpaman, si Dong-chan, na naroroon, ay humiling kay Hayang na ituloy ang pagbabalita ng balita tungkol sa pagkamatay ng asawa ni Sukdu upang mapilitang magsagawa ng investigasyon ang pulisya. Samantala, si Dong-chan naman ay nakipagkita kay Kim Jin, isa sa mga camera crew na dati niyang kasama sa trabaho. Tinanong ni Dong-chan si Kim Jin tungkol sa mga natirang recording na iniwan niya. Habang nagtatrabaho, biglang nakaramdam ng pagkahilo si Miran. Kasabay nito, nahirapan si Dong-chan na makontak siya, kaya't bumalik siya sa opisina at hinanap si Miran. Matapos maglakad-lakad, natagpuan niya si Miran na nakahiga sa sofa dahil sa lagnat. Sa pagkakataong yun, nagkaroon sila ng pagkakataon na magtapat sa isa't isa tungkol sa kanilang nararamdaman. Sa isang madilim na eskinita, si Professor Huang, nakakabalik lang matapos bumili ng mga gamit sa convenience store, ay biglang nahuli ng mga tauhan ni Sukdu. Inutusan siya ni Sukdu na itigil ang cryonics experiment na isinasagawa. Kung magpapatuloy siya sa eksperimento, sinabi ni Sukdu na papatayin niya si Dong-chan at Miran. Pagkatapos sabihin yon, umalis na si Sukdu kasama ang kanyang mga tauhan. Samantala, si Ji-hoon ay nagulat nang malaman niyang si Miran pala ang first love ng kanyang ama, at ito ang dahilan ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Sa kabilang banda, lalong tumitindi ang nararamdaman ni Dong-chan at Miran para sa isa't isa. Isang araw, inihatid ni Dong-chan si Miran upang tingnan ang shooting location. Habang papunta sila roon, nakatanggap si Miran ng magandang balita dahil isa sa mga lecturer ay humiling sa kanya na magsulat ng sanaysay tungkol sa pag-ibig na ilalathala sa campus. Matapos ang insidente ng pagdukot, labis na natakot si Professor Huang kaya't bigla niyang pinaalis si Gibom at ipinagbawal siyang pumasok sa laboratorio. Sa opisina ng TV station, nakakita si Hayang ng isang recording na nagsasaad ng tungkol sa asawa ni Sukdo, na malapit nang maging saksi sa pagpapasabog ng kotse ni Gibom. Agad na sinabi ni Hayang kay Dong-chan ang tungkol sa audio recording. Tumawag naman si Gibom kay Dong-chan matapos siyang matanggal sa trabaho at mapansin ang kakaibang kilos ni Professor Huang. Dahil si Dong-chan ay mag-iimbestiga kay Professor Huang pagkadating sa hotel, hiningi niya kay Miran na maghintay siya. Pagdating ni Dong-chan sa laboratorio, nakita niya si Professor Huang na pinapatay ang power source ng cryonics capsule. Si Professor Huang, na alam na ang pagdating ni Dong-chan, ay nagsabi na nabigo ang kanyang pananaliksik kaya't hindi na magiging normal ang buhay nila ni Miran. Nang marinig ito, nadismaya si Dong-chan sa ugali ni Professor Huang at sinabi niyang sana hindi itigil ng professor ang kanyang pagsasaliksik at sana matulungan pa siya at si Miran. Nang may pagkadismaya, bumalik si Dong-chan sa hotel room at sinabi kay Miran na hindi sila maaaring mamuhay ng normal. Narinig ito ni Miran at sinubukang kalmayan si Dong-chan, sabay sabing gusto niyang makita itong maging masaya. Sa wakas, bumalik si Professor Huang sa bahay ni Miran. Sa oras na yon, sinubukan niyang kumbinsihin si Namtai na magpa-freeze sa cryonics capsule hanggang sa makahanap ng lunas para sa kanyang sakit. Gayunpaman, tumanggi si Namtai dahil ilalayo siya nito sa kanyang pamilya, na magpapalungkot sa kanya. Napagtanto ni Professor Huang na hindi niya nararamdaman ang ganitong bagay dahil hindi siya nagkaroon ng sariling pamilya. Bigla na lang niyakap ni Namtai si Professor Huang at sinabi nitong siya na ang magiging pamilya ni Professor Huang. Ilang araw ang lumipas, sinimulan na ni Ji-hoon ang kanyang internship sa opisina ng TBO TV station. Nang malaman ni Dong-chan na nagsisimula ng mag-intern si Ji-hoon, patuloy siyang gumawa ng paraan para mapalapit kay Miran, hanggang sa makita ng isa sa mga staff na magkahawak kamay sila sa isang meeting. Samantala, inimbitahan ni Sukdu si Hong-suk upang mag-usap at kumbinsihin itong itigil ang pagbabalita tungkol sa pagkamatay ng asawa niya. Si Hong-suk, na ayaw masira ang kanyang karerang pampulitika, sa huli ay pumayag sa hiling ni Sukdu. Sa kabilang banda, dahil sa selos ni Dong-chan kay Ji-hoon, sinabi niya rito na huwag lumapit sa mga babaeng senior, kabilang si Miran. Sinabi rin niya kay Ji-hoon na mag-aral pa kay Hyun-ki. Hindi nagtagal, inanyayahan ni Dong-chan si Miran na magkasama sila sa isang silid. Biglang pumasok si Hyun-ki sa silid, kaya napilitan silang magtago. Napag-alaman na tumawag si Hyun-ki sa isang tao mula sa cable TV station upang pag-usapan ang kanyang balak na lumipat sa TV station. Dahil tinanggihan ng direktor ng cable TV ang kanyang panukala, sinabi ni Hyun-ki na mas makapangyarihan siya kaysa kay Dong-chan. Si Dong-chan, na narinig ang lahat ng usapan, ay labis na nagalit sa kanya. Sa ibang pagkakataon, nakipagkita si Dong-chan at Dong-sik na dumalaw sa opisina ng TV station. Ibinalita niya na si Dong-ju ay ayaw nang umuwi matapos nakawin ang alahas ng kanilang ina dahil mas gusto niyang manirahan kasama ang isang lalaki. Galit na galit, agad na pinuntahan ni Dong-chan si Dong-jo at inimbitahan siyang umuwi.
Gayunpaman, tumanggi si Dongju sa una ngunit nagbago rin ang isip niya nang himukin siya ng kanyang kasintahan na umuwi kasama ang kanyang kuya. Sa TV station, dumalaw si Byung-sim kay Miran upang kunin ang script para sa isang variety show. Ngunit tila tinanggihan siya ni Miran, lalo na nang subukan siyang lapitan muli ni Byung-sim. Matapos makuha ang script, nakipagkita si Byung-sim sa kanyang anak, na isa ring intern sa TV station, upang mag-usap. Ibinunyag ni Ji-hoon na labis siyang nadismaya sa kanyang ama na may gusto kay Miran, kaya't iniwan niya ito. Pagkatapos ng trabaho, nag-date sina Miran at Dong-chan kasama si Nam-tae. Sa kalooban ni Miran, ninanais niyang makilala ng mabuti ng taong mahal niya si Nam-tae. Naglaan sila ng oras na magkasama sa paglalaro ng ice skating. Nang umuwi si Dong-chan, nakita niyang lasing si Dongju dahil pinagbawalan siyang gumawa ng masama sa kanyang kasintahan. Sinabi ni Dong-chan kay Dongju na mahalaga siya at na ang lalaking sumusubok na ilayo siya sa kanyang pamilya ay hindi mabuti. Ilang araw ang lumipas, nagsimula na ang shooting para sa variety show na Go-Go 99. Sama-samang pumunta ang lahat ng mga kalahok at crew ng variety show sa isang lugar gamit ang isang bus. Inimbitahan ni Dong-chan sina Dong-sik at Kyung-ja na maging kalahok sa variety show. Samantala, binago ni Dongju ang kanyang anyo matapos marinig ang payo ni Dong-chan at tumigil na rin sa pag-inom ng alak. Pagdating sa shooting location, lahat ay nag-enjoy sa mga laro at nagsaya ng magkasama. Pagsapit ng gabi, aksidenteng nakita ni Dong-chan sina Hyun-ki at Kyung-ja na magkasama. Hindi nagtagal, nagkita sila ni Miran dahil hindi siya makatulog ng gabing iyon. Samantala, si Hayang ay nakita sa isang pulong kasama si Suk-do. Doon, isiniwalat niya na alam na niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Suk-do. Ang leader ng grupo ni Yun-sun, si Suk-do, ay inatake ng ilang grupo ng mga tao na pinamumunuan ni Hang-do, ang kambal ni Suk-do. Matapos i-freeze ang katawan ni Suk-do sa isang cryonics capsule, inangkin ni Hang-do na siya si Suk-do, saka pinamunuan ng grupo ni Yun-sun. Hindi nagtagal, nalaman ito ni Hayang at humingi ng kasunduan upang matiyak ang kaligtasan ni Dong-chan at mapabalik si Miran sa cryonics capsule. Kinabukasan, nagsimula ng mag-shoot si Byung-sim para sa isang variety show. Matapos ang filming, kinausap niya si Dong-chan tungkol sa relasyon nito kay Miran. Sagot naman ni Dong-chan na hindi siya interesado sa mga babae, ngunit sinabi niya ito ng may casual na tono. Hindi nagtagal, natagpuan ni Dong-chan ang footage ng isang cryonics experiment mula 20 taon na ang nakalipas at sinuri ang lahat ng video. Kasabay nito, pumunta si Hang-do sa laboratorio ni Profesor Huang upang hanapin ang katawan ni Suk-do. Gayunpaman, hindi natagpuan ni Hang-do at ng kanyang mga tauhan si Suk-do dahil naalis na ito sa cryonics capsule at tumatanggap ng medikal na atensyon sa ibang lugar. Habang naglalakad si Dong-chan, bigla niyang naramdaman na nagiging hindi normal ang tibok ng kanyang puso. Samantala, si Gi-bum, na bumalik upang tumulong kay Profesor Huang sa pagpapatuloy ng eksperimento, ay natuklasan ng isang mutasayon sa isang bagay na bahagi ng cryonics experiment. Tinawagan niya agad si Profesor Huang upang ipaalam ito, ngunit abala si Profesor Huang kasama si Hang-do, kaya sinabi niya kay Gi-bum ang isang lihim na code. Samantala, mas sumasakit ang puso ni Dong-chan hanggang sa tuluyan siyang nawalan ng malay. Sa kabilang banda, gustong patayin ni Hang-do si Profesor Huang, ngunit hindi niya magawa dahil sa kasunduan nila ni Hayang. Dahil dito, inutusan niya si Hayang na hanapin ang kinaroroonan ni Suk-do. Sa ospital, agad na binigyan ng lunas si Dong-chan. Ipinaliwanag ni Gi-bum na naroroon din na babalik ang mga sintomas sa loob ng 48 oras, at kapag nangyari ito, hindi na makakatulong ang gamot. Napag-alaman na si Profesor Huang lamang ang nakakaalam ng formula upang mapigilan ang paglala ng mga sintomas. Gayunpaman, hindi siya makontak at bigla na lang nawala. Si Hayang, na nakitang lalong humihina ang kalagayan ni Dong-chan, ay labis na nag-aalala. Dahil dito, sinubukan niyang alamin ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Suk-do sa pamamagitan ni Gi-bum. Sa bahay, nakaranas din si Miran ng parehong sintomas, kaya't nagsulat siya ng isang love essay. Ngunit bago niya matapos ang kanyang isinulat, bigla niyang naalala si Dong-chan at nagbalak na puntahan ito. Sa parehong pagkakataon, si Dong-chan ay nasa harapan din ng bahay ni Miran. Nagkaroon sila ng oras na magkasama, at sinabi ni Miran na gusto pa niyang gawin ang maraming bagay at ayaw niyang mamatay dahil sa mga side effect ng cryonics. Sinubukan ni Dong-chan na kalmeyan siya at kumbinsihin na mabubuhay silang matagal na magkasama. Samantala, muling nakipagkita si Hayang kay Hang-do upang pag-usapan si Profesor Huang. Pakiramdam niya ay nasa alanganin siya dahil hindi niya mailigtas si Dong-chan nang walang tulong ni Profesor Huang. Dahil dito, wala siyang ibang magagawa kundi sumunod sa plano ni Hang-do. Kinabukasan, bumalik sa Korea ang anak ni Suk-do, si Jung-woo, upang makapagbigay ng dugo sa kanyang ama. Habang nasa daan, sinabi ni Detective Yang kay Dong-chan sa telepono na iniimbestigahan niya ang isang pulong ni Hayang at Hang-do na nagtutulungan. Bigla na lang may isang sasakyang sumubok harangan ang sasakyan ni Dong-chan na may sakay na si Jung-woo. Nang makita ito, agad sumaklolo si Detective Yang, kaya nakapagpatuloy sina Dong-chan at Jung-woo patungo kay Suk-do. Pagdating nila sa destinasyon, natagpuan nilang patuloy na sumasailalim si Suk-do sa intensive care, at dahil dumating si Jung-woo, nagawa agad ang blood transfusion. Samantala, si Dong-chan, na pauwi na matapos ihatid si Jung-woo, ay muling nakaramdam ng side effects ng cryonics experiment. Dahil dito, hinarap niya si Hang-do at sinabing ibibigay niya ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Suk-do sa kondisyon na palayain muna ni Hang-do si Profesor Huang.
Kinabukasan, bumisita si Dongchan kay Hongsuk upang alamin kung may kinalaman ito sa plano ni Hangdu na itago si Profesor Huang. Matapos magtanong ng ilang bagay, mukhang walang alam si Hongsuk tungkol kay Hangdu. Samantala, kinausap ni Youngsu si Miran at sinabing huwag makipagrelasyon sa kanyang anak na si Ji-hoon. Sinagot naman ni Miran na hindi kailangang mag-alala si Youngsu dahil may boyfriend na siya. Sa parehong oras, dumating si Hyun-ki matapos matukoy ang IP address ng nag-upload ng artikulo tungkol kay Miran na nasa coffee shop ni Youngsu. Sa laboratorio, patuloy na gumagawa si Gi-bom ng gamot upang matanggal ang mga side effects na nararanasan ni Miran at Dongchan. Samantala, nakipagkita si Dongchan kay Hayang upang tanungin kung bakit siya nakipagkasundo kay Hangdu. Ipinaliwanag ni Hayang na gusto lamang niyang ma-freeze muli si Miran upang maramdaman ni Dongchan ang sakit na dinanas niya matapos siyang iwan ng taong mahal niya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad na tumawag si Hayang kay Hangdu upang palayain si Profesor Huang at bantang ibubunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit, walang pakialam si Hangdu at sinabing may hawak siyang tape ng kanilang kasunduan na maaaring sumire sa career ni Hayang kapag inilabas. Dahil dito, wala nang magawa si Hayang. Samantala, nakipagkita si Hyun-ki kay Dongchan at ibinalita na si Youngsu ang nag-upload ng artikulo tungkol kay Miran. Hiniling ni Hyun-ki na huwag itong sabihin kay Miran dahil si Youngsu ang kanyang matalik na kaibigan. Sa oras ng pahinga, nakipagkita si Hyun-ki sa kasintahan niyang si Kyungja at sinabi ang tungkol sa uploader ng artikulo ni Miran. Hindi nagtagal, tumawag si Youngsu kay Kyungja at nagalit ng husto si Kyungja sa kanya. Samantala, patuloy pa ring nakakaramdam ng pagsisisi si Hayang sa ginawa niya kay Dongchan, kaya't sinabi niya rito na nasa panganib si Gi-bom dahil plano ni Hangdu na tapusin ang buhay nito. Matapos malaman ito, agad na nakipag-ugnayan si Dongchan kay Detective Yang upang iligtas si Gi-bom. Sa parehong oras, patuloy pa rin si Gi-bom sa kanyang eksperimento kasama si Miran sa laboratorio. Sa labas ng laboratorio, lumitaw ang isang misteryosong lalaki na may dalang baril. Sa kabutihang palad, bago pa makapasok ang lalaki sa laboratorio, nauna nang dumating si Detective Yang at ang kanyang mga tauhan upang pigilan ito. Habang nagbabasa ng mga libro sa laboratorio, aksidenteng natagpuan ni Miran ang isang libro na naglalaman ng lihim na code ni Profesor Huang. Sa tulong ng libro, sa wakas ay nagtagumpay si Gi-bom na makagawa ng gamot na maaaring magpagaling kina Dongchan at Miran. Dahil kailangang subukan ng gamot, voluntaryong nag-alok si Miran na maging subject ng drug testing. Sa kabutihang palad, naging epektibo ang gamot sa pagbabawas ng side effects ng cryonics experiment, kaya't nabigyan din si Dongchan ng gamot. Kahit nakuha na nila ang gamot, kinakailangan pa rin nilang mag-ingat sa kanilang temperatura ng katawan upang hindi ito tumaas. Lumipas ang panahon, at nakatakda ng ipalabas sa telebisyon ang variety show na Go-Go 99. Gayunpaman, bigla itong binago ni Dongchan at ipinalabas ang isang recording ng eksperimento na ginawa 20 taon na ang nakalipas. Sa nasabing recording, nalantad ang pag-uusap ni na Profesor Huang at Hangdu bago ang aksidenteng nangyari kay Profesor Huang. Kasama rin sa tape ang pag-amin ni Sukdu na nagising siya mula sa coma. Dahil sa pagpapalabas na ito sa TV, nalaman ng publiko na ginamit ni Hangdu ang pagkakakilanlan ni Sukdu upang makuha ang posisyon ng CEO sa Yunsong Group. Ilang araw matapos ang ipalabas ni Dongchan sa TV ang tungkol sa eksperimento, muling dinagsa ng mga reporter ang kanilang family restaurant upang subukang ma-interview siya. Samantala, kailangang humarap ni Dongchan sa mga opisyal ng TV station dahil ginamit niya ang istasyon bilang plataporma upang ilabas ang personal na issue. Ngayon, natatakot sina Hongsuk at Yoon-ki dahil posibleng maimbestigahan sila ng prosekusyon matapos nilang tangkaing pagtakpan ng kaso ng eksperimento 20 taon na ang nakalipas. Sa Yunsong Company, naganap ang isang emergency board meeting kasunod ng naunang episode sa palabas ni Dongchan. Sinubukan ni Hangdu, bilang leader, kumbinsihin ng board of directors na siya si Sukdu at ang totoong Hangdu ay nasa cryonics capsule. Ngunit hindi nagtagal, dumating si Sukdu at nagulat ang lahat dahil hindi maipagkaiba ang kambal. Sa huli, humiling ang isa sa mga senior lawyer ng mahalagang mensahe mula sa yumaong ama ni na Sukdu at Hangdu. Madaling nasagot ito ni Sukdu kaya't inaresto si Hangdu ng mga pulis sa kasong attempted murder. Samantala, nagbalik na rin si Profesor Huang at kailangang imbestigahan si Hayang dahil sa kanyang kaugnayan kay Hangdu. Sinabi ni Hayang na pinagsisisihan niya ang pagpapahintulot kay Dongchan na gawin ang eksperimento. Sa bilangguan, nagkita sina Sukdu at Hangdu upang makapag-usap. Ni Hangdu na ginawa niya ito dahil sa selos sa tagumpay ni Sukdu. Iniisip niya na maaaring naalis na si Sukdu noon pa dahil napakaliit ng tsansa nitong makahanap ng donor ng bihirang uri ng dugo. Gayunpaman, nabigo ang kanyang plano matapos dumating si Dongchan at anak ni Sukdu. Makaraan ng ilang araw, bumalik si Dongchan sa trabaho gaya ng dati. Gayunpaman, ngayon ay palaging nagtatanong si Dongchan kay Miran tungkol sa kung ano-ano, na madalas niyang ikainis kapag magkasama sila. Hindi nagtagal, nagbitiw si Dongchan sa TVO TV station at nagpaplanong magtayo ng YouTube channel. Nang imbitahan niya si Miran na gumawa ng channel ng magkasama, tinanggihan siya nito. Matapos magbitiw si Dongchan, si Hyun-ki, na dati nang nagpaplanong lumipat ng trabaho, ay nagbago ng isip at nanatiling bahagi ng TVO TV station. Lumipas ang panahon, at nakatakda ng ipalabas sa telebisyon ang variety show na Go-Go 99. Abis na nasiyahan ng lahat ng bahagi ng produksyon nang makita nilang ipinapalabas sila sa telebisyon.
Samantala, si Byung Sim, na saglit lamang lumabas sa palabas, ay tumawag sa mga staff ng variety show upang magprotesta. Sa kabila nito, nagtagumpay ang Gogo 99 at nakakuha ng mataas na rating. Gayunpaman, dahil wala ng trabaho si Dong Chan, lalo pang humirap ang kalagayan ng kanilang pamilya. Dahil walang trabaho, labis ang pagkabagot ni Dong Chan kaya't bigla siyang dumalaw sa TBO TV station na nagbigay gulat kay Hyun Ki. Habang naroon, nakita rin niya si Miran at Ji-hoon na nag-uusap dahilan upang mainis siya. Sa bahay ng pamilya ni Dong Chan, nakatakdang ipa-renovate ang kanilang bahay kaya't lahat ng miyembro ng pamilya ay may plano kung saan maninirahan pansamantala, maliban kay Dong Chan, na wala pang desisyon kung saan pupunta. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap si Dong Chan ng alok upang maging direktor ng TBO TV station. Gayunpaman, tinanggihan niya ito dahil nais niyang mamuhay ng malaya. Si Hayang naman, na patuloy na nakukonsensya at nararamdamang responsable sa lahat ng nangyari, ay nagpaplanong magbitiw din sa trabaho. Samantala, opisyal nang naghiwalay sina Yang Soo at Byung Sim. Hindi nagtagal, dumalaw si Kyung-ja sa coffee shop ni Yang Soo upang pag-usapan ng isang artikulong isinulat niya di umano. Nagulat si Yang Soo dahil alam niyang hindi siya ang sumulat ng nasabing artikulo. Ipinaliwanag ni Kyung-ja na hindi niya ipagkakanulo ang pagkakaibigan nila ni Miran. Habang ang bahay ng pamilya ni Dong Chan ay isinasa ilalim sa renovation, nakitira muna siya sa atap ng bahay ni Miran ng isang linggo. Si Profesor Huang, na nakilala niya, ay nagsabi na malapit na silang makapamuhay ng normal ni Miran. Ipinaliwanag din ni Profesor Huang na nagbalik na ang alaala na magiging matagumpay ang eksperimento sa cryonics kapag naibalik na ang kanilang normal na temperatura ng katawan. Habang nakatira si Dong Chan sa atap ng bahay ni Miran, nagiging madali para kay Miran na makipagkita sa kanya. Gayunpaman, dahil ang pagiging magkasama ng matagal ay nagpapataas ng kanilang temperatura ng katawan, napagdesisyonan nilang pumunta sa sauna, na may cooling area, upang mas tumagal ang kanilang oras na magkasama. Kinabukasan, nakita si Dong Chan na bumabalik sa istasyon ng TV, kaya't binalak ni Hong Suk na bigyan siya ng trabaho. Subalit, agad itong pinigilan ni Hyun Ki dahil ayaw niyang muling maapektuhan ang kanyang posisyon. Samantala, si Dong Chan ay kasalukuyang tumutulong kay Kim Jin na gumawa ng YouTube channel. Sa pagkakataong yun, sinabi ni Kim Jin na 20 taon na ang nakalipas, inanyayahan siya ni Hayang na pumunta sa istasyon ng pulisya upang i-report ang pagkawala ni Dong Chan matapos ang eksperimento sa cryonics. Gayunpaman, walang nang ahas na tumulong dahil sa takot na madamay sa mas malaking kaso. Matapos marinig ang kwento ni Kim Jin, inanyayahan ni Dong Chan si Hayang na mag-usap sa bubong ng gusali. Tinanong niya kung bakit hindi nasabi ni Hayang na binalak nitong i-report ang eksperimento 20 taon na ang nakakaraan. Ipinaliwanag ni Hayang na hindi niya kayang sabihin ang katotohanan dahil sa naramdamang guilt matapos niyang pahintulutan si Dong Chan na gawin ang eksperimento. Dahil nakita niya ang sinseridad nito, sinubukan ni Dong Chan na kalmeyin si Hayang at niyakap ito. Ngunit hindi kalayuan sa lugar na yun, nakita pala ni Miran ang pagyakap nila, kaya't nasaktan ito at umalis. Sa gabi, si Miran, nagalit pa kay Dong Chan, ay sinasadyang hindi sagutin ang tawag niya. Pagkatapos, ikinukwento niya ang insidente sa kanyang dalawang pinakamatalik na kaibigan. Iminungkahi ni Hang-ja at Yang Soo na makipaghiwalay na siya kung sigurado siyang hindi siya mahal ni Dong Chan. Samantala, patuloy na sinusubukan ni Dong Chan matawagan si Miran hanggang sa huli ay humingi siya ng tulong kay Nam-tae na tawagan ang kanyang ate. Nang tumawag si Nam-tae, agad na sumagot si Miran. Dahil dito, tinanong ni Dong Chan kung bakit hindi siya sumasagot sa telepono. Sagot ni Miran, ayaw niyang mag-away sila ni Dong Chan. Sinusubukan ni Miran na iwasan ito. Dahil dito, labis na nalilito si Dong Chan dahil hindi niya alam kung bakit siya galit. Kinabukasan, sinubukan ni Miran alamin ang tungkol kay Hayang, kaya't nakaramdam siya ng insecurity sa lahat ng mga tagumpay na natamo ni Hayang. Hindi nagtagal, inimbitahan ni Dong Chan si Miran upang mag-usap. Sa wakas, sinabi ni Miran na nakita niya silang magkasama ni Hayang sa rooftop, kaya tinanong niya ang relasyon nila. Sinubukan ni Dong Chan kumbinsihin si Miran na sa ngayon, siya lamang ang mahal niya. Tinanong ni Miran kung bakit nagbitiw si Dong Chan sa TV station. Sinabi niyang nararamdaman niyang may pananagutan siya sa lahat ng nangyari. Ayon kay Miran, dapat ay natupad na ni Dong Chan ang kanyang mga pangarap bago magbitiw at maging isang YouTuber. Samantala, ang kaso ni Hangdo ay hindi pa tapos at kulang pa sa ebidensya dahil hindi pa nahuhuli si Tyree, ang mamamatay tao na tauhan ni Hangdo, at malaki pa rin itong banta sa buhay ni Dong Chan at Miran. Isang araw, dumating si Zhang Wuxin, isang gwapong lalaki na may pinakamalaking bahagi sa TBO TV station, sa opisina upang makipagkita kay Miran at magtanong tungkol sa cryonics experiment. Lumabas na ang kanyang kasintahan ay may malubhang karamdaman, kaya nais niyang ipasok silang dalawa sa cryonics capsule. Ang layunin niya sa pagkikita kay Miran ay malaman ang mga side effect na nararanasan pagkatapos lumabas sa cryonics capsule. Lumipas ang panahon at patuloy na dumadalaw si Dong Chan sa opisina, na may dahilan na nais niyang tapusin ang mga gawain niya 20 taon na ang nakalipas na may kaugnayan sa cryonics experiment. Sa kabilang banda, nang malaman ng ina ni Dong Chan ang relasyon ng kanyang anak kay Miran, hindi siya sang-ayon, kaya't nagdaos ng pulong ang pamilya ni Dong Chan. Dumaan si Miran upang batiin ang buong pamilya ni Dong Chan. Bagaman tensyonado ang simula ng usapan, sa huli, pinagaan ni Miran ang sitwasyon at nakapag-usap sila ng magaan. Sinabi niya sa kanila na wala pa siyang plano magpakasal.
Sa bahay ni Yang Su, biglang dumating si Byung Sim at sinabi na ang kasalukuyan niyang bahay ay pinagmumultuhan. Sinubukan din niyang kumbinsihin si Yang Su na hayaang tumira siya doon, kahit na pinaalis na siya. Isang gabi, bumalik si Miran upang bisitahin ang kwarto ni Dongchan sa atap ng kanyang bahay at ikinukwento ang plano ni Wushin na samahan ang kanyang kasintahan upang magpagawa ng cryonics capsule. Sinabi ni Miran na kung mangyari ang ganitong bagay sa kanya, umaasa siyang hihintayin siya ni Dongchan hanggang makalabas siya mula sa capsule. Kinabukasan, humingi ng tulong si Dongchan kay Ji-hoon upang mag-interview ng mga tao na nais pumasok sa cryonics capsule. Sa kasamaang palad, walang mga taong ini-interview na may seryosong problema, hanggang sa makatagpo sila ng mag-asawa na nais ipasok ang kanilang anak sa cryonics capsule. Sinabi nila na ang anak nila ay may cancer na walang lunas, kaya't nagdesisyon silang ipasok siya sa capsule hanggang makahanap ng lunas para sa cancer. Sa daan pa uwi mula sa trabaho, sinubukan ni Hayang na iligtas si Miran nang halos siya ay maaksidente ng isang lalaking nasa parking lot. Pinaalalahanan ni Hayang si Miran na mag-ingat dahil hindi pa nahuhuli ang mamamatay tao ni Yongdu. Sa kabilang banda, binigyan ni Dongchan si Miran ng isang electric shock device matapos niyang malaman na malapit na siyang atakihin ng isang tao. Habang inihahatid ang device, tumawag si Dongshik kay Dongchan at ipinaalam na natapos na ang renovation sa kanilang bahay. Ngunit si Dongchan, na nais pang magtagal sa atap ng bahay ni Miran, ay nagpanggap na hindi pa natatapos ang renovation sa kanilang bahay. Sa laboratorio, sa wakas ay nakagawa si Profesor Huang ng formula upang maibalik ang normal na temperatura ng katawan ni Dongchan at Miran. Labis na tuwa si Dongchan nang matanggap ang magandang balita dahil malapit na silang bumalik sa normal. Samantala, si Hayang ay labis na nalulungkot para kay Miran dahil sa pakikipag-ayos nito kay Hangdo. Dahil dito, inimbitahan ni Hayang si Miran upang mag-usap at ibunyag ang lahat ng kanyang ginawa. Ilang araw ang lumipas, naging testing subject si Dongchan para sa formula ni Profesor Huang. Tatagal ang trial ng isang buwan, kaya siya ay mananatili sa ilalim ng pangangalaga ni Profesor Huang. Sa simula ng pagsubok, si Dongchan ay tila nahirapan dahil sa epekto ng formula na itinurok sa kanya. Samantala, si Miran, nakasama si Detective Yang, ay sinusundan ng sasakyan ng pulis. Nagdesisyon siyang itigil ang sasakyan at lapitan ang sasakyan ng pulis. Subalit, bigla na lang inatake si Detective Yang ni Tyree na nagkukunwaring pulis, kaya't agad na ginamit ni Miran ang kanyang electric shock device upang makaligtas. Pagbalik kay Dongchan, mukhang gumagaling na siya, at sinabi ni Profesor Huang na magkakaroon siya ng isa pang injection ng formula sa ika-6 na araw. Samantala, si Hayang, na alam ang tungkol sa pag-atake kay Miran, ay agad na inutusan ang kanyang mga tauhan na alamin ang kinaroroonan ni Tyree. Kasabay nito, si Detective Yang, na inatake ni Tyree, ay agad na nadala sa ospital at naipagamot. Sinabi ni Detective Yang ang tungkol sa insidente na ikinapanik ni Dongchan dahil sa kaligtasan ni Miran. Kahit na sinubukan ni Dongchan kumbinsihin si Miran na magtago, tumanggi ito at iginiit na nais nitong hulihin si Tyree. Hindi nagtagal, si Dongchan ay mukhang nahihirapan sa kanyang nararamdaman, kaya't dinala siya ni Miran sa kanyang silid. Nang makita ang mahina niyang kondisyon, nais ni Miran na siya na lang ang maging trial para sa formula ni Profesor Huang. Ilang araw pa, mukhang gumagaling na ang kalagayan ni Dongchan. Ang bawat progreso na nararanasan niya ay isinusulat upang matukoy ang pag-unlad ng kanyang katawan sa bahay. Habang nagsasalo sila ng hapunan, nalaman ni Dongchan na ginagamot si Detective Yang, kaya't pinakiusapan niya si Dongju na makipag-ayos kay Detective Yang. Matapos gumaling ang katawan ni Dongchan, bumalik siya sa opisina ng TV station upang tapusin ang ilang mga gawain. Habang nagkakaroon ng pulong at naririnig na hindi interesante ang mga ideya na ipinasok, nagbigay siya ng mga suhestyon upang makagawa ng mga kapanapanabik na programa. Sa opisina, hindi rin nakalimutan ni Dongchan na suriin ang kanyang temperatura na nagsimulang tumaas. Naramdaman niya ang lamig sa air-conditioned na silid. Samantala, sa silid ni Hongsok, sinubukan niyang kumbinsihin si Hayang na huwag magbitiw. Sa kabilang banda, narinig ni Dongju na nasa ospital si Detective Yang at nagdesisyon siyang bisitahin ang kanyang ex-husband. Ang dahilan niya ay dahil pinakita siya ni Dongchan. Bilang patunay, humingi siya kay Detective Yang na magpa-picture silang dalawa. Sa bahay ni Yang Su, pinayuhan ni Ji-hoon ang kanyang ina na magpapa-frozen sa cryonics capsule upang makita niyang magkaroon ng mas magandang buhay ang kanyang ina. Ngunit tumanggi si Yang Su dahil masaya siya na mayroong mabait na anak at ipinaliwanag niyang ayaw niyang itigil ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-freeze sa isang capsule. Samantala, si Dongchan at Miran ay nasa sauna. Ngunit kailangan nilang manatili sa magkaibang mga silid dahil nagsisimula nang bumalik sa normal ang temperatura ni Dongchan. Pagkatapos, magkasama silang nagbisikleta at nagkape. Kinabukasan, nakatanggap si Dongchan ng isa pang injection ng huling formula, na nagdulot muli sa kanya ng pagkakasakit at kinailangan niyang magpahinga. Nang magising siya, natuwa siya dahil bumalik na sa normal ang kanyang temperatura. Ibinahagi niya ang magandang balita kay Miran. Nang magkita sila ni Dongchan, humingi siya ng paumanhin kay Miran dahil naperwisyo siya sa cryonics experiment. Ngunit sinabi ni Miran na nagpapasalamat siya na nakilahok siya sa eksperimento dahil doon niya natagpuan ang pagmamahal. Nang lumabas ang lahat ng resulta ng mga test, inanunsyo na may normal na temperatura ng katawan si Dongchan. Ang balitang ito ay labis na ikinatuwa ng kanyang pamilya. Pagkatapos, nakipagkita siya sa pamilya ni Miran at ipinagbigay alam sa kanila na makakabalik na siya sa normal.
Ngunit si Miran, na nagplano na agad magpatuloy sa formula injection, ay kailangang ipagpaliban nito hanggang matapos ang shooting para sa Gogo 99. Habang isinasagawa ang filming, nagdesisyon si Dong Chan na bisitahin si Miran sa set. Nang papalapit si Miran kay Dong Chan, nakita niyang naghahanda si Tyree upang atakihin siya, kaya't sinubukan niyang protektahan si Dong Chan at nasaksak ni Tyree. Nang makita ni Dong Chan si Miran na seryosong nasaktan, agad siyang dinala sa ospital. Dahil sa malubhang kalagayan ni Miran, iminungkahi ng doktor na agad siyang operahan. Subalit, ipinaalam ni Professor Huang na hindi maaaring i-anesthetize si Miran dahil ang kanyang temperatura ng katawan ay mas mababa kaysa sa karaniwan. Kung magpapatuloy ito, hindi maliligtas ang kanyang buhay. Sa huli, hindi nagawa ang operasyon, at kinailangan ni Miran na muling ipasok sa cryonics capsule upang mailigtas ang kanyang buhay. Pag-uwi ni Dong Chan matapos dalhin si Miran sa laboratorio, natagpuan niya ang isang regalo na ibinigay sa kanya ni Miran, na lalong nagpapalungkot sa kanya habang naaalala siya. Ang insidente kay Miran ay nagdulot din ng kalungkutan sa pamilya ni Dong Chan, lalo na't nagpasya siyang manatili muna sa bahay ni Miran. Sa laboratorio, kinailangan magsimula muli si Professor Huang sa kanyang pananaliksik upang may-adjust ang temperatura ng capsule sa normal na temperatura ng katawan ng tao. Samantala, si Hayang ay nagbabalak umalis patungong Washington at inutusan ng kanyang mga tauhan na mabilis na hanapin si Tyree at magbigay ng balita tungkol kay Miran. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng kalungkutan kay Kyung-ja at Yang-soo dahil ang kanilang matalik na kaibigan ay kailangang muling i-freeze sa cryonics capsule. Hindi nagtagal, muling nakontak ni Byung-sim si Yang-soo dahil siya ay pinarusahan ng campus matapos niyang subukang lapitan ang mga babaeng estudyante. Nagsusumbong siya kay Yang-soo at humingi ng tulong upang hindi siya matanggal sa trabaho sa universidad. Ilang taon nang lumipas, si Dong Chan ay patuloy na namumuhay sa kalungkutan at naghihintay pa rin kay Miran. Sa kabilang banda, natagpuan na ng mga pulis ang kinaroroonan ni Tyree, kaya agad siyang nahuli ni Detective Yang. Samantala, si Dong Chan ay matagal nang nakatira sa bahay ni Miran at itinuturing ng bahagi ng kanilang pamilya. Isang araw, bumalik si Hayang sa Korea at nakita ang balita na si Hong Suk ay tinanggal mula sa TBO TV station. Habang si Byung-sim, na hindi na isang lecturer, ay nagbukas ng isang counseling practice. Si Hong-ja ay kasal na kay Hyun-ki, kahit madalas silang mag-away. At si Dong Chan ay bumalik na sa trabaho sa TBO TV station at tinawag na Golden Man bilang kanyang palayaw. Samantala, nagtagumpay si Namtae na magbukas ng isang panaderia, at nang bumisita si Professor Huang, inamin niya na labis niyang namimiss si Miran, ang kanyang nakatatandang kapatid. Sa ibang lugar, nakikita si Dongjo na kumakain kasama si Detective Yang sa isang restaurant. Pagbalik ni Hayang, pumunta siya kay Gibum at ipinahayag na umaasa siyang makakabalik si Miran ng ligtas. Sa bahay ni Dong Chan, tinanong siya ng kanyang pamilya kung kailan siya babalik sa kanilang bahay dahil matagal na siyang nakatira sa bahay ni Miran. Sumagot lang si Dong Chan na babalik siya pagkatapos niyang magpakasal. Samantala, ang huling mga clinical trials ay isinasagawa sa laboratorio. Patuloy na malungkot si Dong Chan dahil sa pag-alis ni Miran at pinagsisisihan na hindi siya pinayagan na makuha ang unang injection ng formula. Hindi nagtagal, nagkita si Dong Chan at Hayang. Dito, pinapakalma siya ni Hayang at sinasabing si Miran ay magiging ligtas. Bumalik sa laboratorio, at matagumpay na nakumpleto ang clinical trial. Agad na inalis ang katawan ni Miran mula sa capsule para sa operasyon at dinala sa intensive care room dahil ang kanyang pagpapagaling ay tumagal ng mas matagal kaysa sa mga normal na tao. Matapos ang ilang araw ng paggamot, hindi pa rin nagising si Miran. Si Dong Chan, na miss na siya, ay nagtingin ng kanyang cellphone at binasa ang mga tala na ginawa ni Miran. Nakita ng ina ni Miran ang palaging sobrang lungkot ni Dong Chan, kaya't sinubukan niyang palayasin siya upang makamove on. Ngunit tumanggi si Dong Chan at humiling na pahintulutan siyang manatili doon. Araw-araw, ang pag-asa ni Miran na magising ay unti-unting nawawala, hanggang sa isang araw, si Dong Chan, na nagtatrabaho sa labas ng isla, ay nakatanggap ng balita na nagising na siya. Sa wakas, pagkatapos ng mga taon ng paghihintay, natagpuan ni Dong Chan si Miran na gumaling mula sa kanyang coma. Pagkatapos, nagbalik silang pareho sa kanilang mga dating gawain, nagtatrabaho sa TBO TV station. Matapos noon ay magkasama nilang tinupad ang kani-kanilang mga pangarap. Nagpasya sina Dong Chan at Miran na umalis sa TBO TV station at magtayo ng isang YouTube channel habang nasa ibang bansa. Dito nagtatapos ang K-drama na ito. Ang aral sa palabas na ito ay mapait kung iisipin. Unang-una, kung paano kadaling ipinagpalit si Dong Chan sa pera at career ng mga taong pinagkatiwalaan niya bago siya sumalang sa eksperimento, gayon din kung paano inagaw ng kaibigan ni Miran na si Yang-soo ang kanyang nobyo at nagpabuntis agad dito. Pero sa kabuuan, nagpapakita ang palabas na ito ng tunay na pagmamahal ng kani-kanilang mga pamilya. Kahit na naghirap ang buhay ng pamilya ni Dong Chan, hindi sila nawalan ng pag-asa na mahahanap ang kanilang nawawalang anak. Panghuli ay matuto tayong magpatawad sa mga sarili natin, at huwag pagsisihan ng mga pagkakamali sa nakaraan at patuloy lang sa paglaban sa mga hamon ng buhay at pag-abot ng ating mga pangarap. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.